July na naman at siguradong marami sa inyo ang may mga katanungan tungkol sa SSS ngayong buwan na ito. May bago bang nangyari sa pensyon? Anong status ng ACOP ngayon? May mga bagong benepisyo ba na dapat mong malaman? Sa isang video na ito, sasaklawin natin ang 5 pinakaimportanteng bagay na dapat malaman ng bawat SSS member at pensioner ngayong July 2026. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe ka na para makuha mo palagi ang mga ganitong update. Sisimulan natin sa unang update, ang pension release schedule para sa July 2026. Ang SSS pensyon ay hindi inilalabas ng sabay-sabay sa lahat. May sistema ng staggered release, ibig sabihin, ang iyong pensyon ay darating sa iba't ibang araw depende sa iyong payment channel at sa iyong SSS number. Ang mga may direct bank credit ay kadalasang kabilang sa mas maagang batch. Ang mga gumagamit ng UMID-linked Mastercard ay may kanya-kanyang schedule din. Para sa karamihan ng pensioner, ang pension sa July ay nagsisimulang lumabas sa unang linggo ng buwan. Pero huwag ipalagay na July 1 pa lang ay nasa account mo na agad. Ang una hanggang ikatlong araw ng negosyo ng buwan ay karaniwang oras ng unang batch. Ang ika-4 hanggang ika-10 araw naman ay para sa mga susunod na batch. Kung hindi pa dumarating ang pensyon mo pagkatapos ng ika-10 araw ng negosyo ng buwan, iyon na ang tamang oras para makipag-ugnayan sa SSS. Huwag magpanik sa unang ilang araw, normal lang ang pagkakaiba ng oras ng pagtanggap. At isang paalala, tiyakin na updated ang iyong banking information sa SSS. Ito ang pinakakaraniwang dahilan ng delayed pension. Nagpalit ng bangko o account pero hindi na update sa SSS. Iyon mismo ang problema ng marami. Ngayon, ang ikalawang update, ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners para sa 2026. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang ACOP ay ang taunang proseso kung saan kailangang kumpirmahin ng SSS na buhay ka pa at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Kung hindi mo magawa ang ACOP sa loob ng itinakdang panahon, may panganib na masuspend ang iyong pensyon. Ngayon, ang malaking pagbabago sa ACOP ngayong mga nakaraang taon ay ang pagpapakilala ng facial authentication sa pamamagitan ng My SSS mobile app. Dati, kailangan mong personal na pumunta sa SSS branch para gawin ang ACOP. Ngayon, para sa mga may smartphone, maaari mong gawin ito sa bahay mo, kahit walang kasama, kahit hindi na kailangang lumabas. Para sa July 2026, ang mga pensioner na hindi pa nakakapagsagawa ng kanilang 2026 ACOP ay dapat gawin ito ng maaga. Ang SSS ay nagbibigay ng window ng ilang buwan para sa ACOP, pero mas mabuti na huwag hintayin ang huling sandali. Paano gawin ang ACOP sa app? Una, i-download ang My SSS app sa iyong smartphone. Pangalawa, mag-login gamit ang iyong SSS credentials. Pangatlo, hanapin ang ACOP option sa loob ng app. Pang-apat, sundin ang mga instruction para sa facial recognition. Tiyakin na maliwanag ang ilaw sa iyong paligid at malinaw ang iyong mukha sa camera. Panglima, kapag successful ang facial authentication, makakatanggap ka ng confirmation. Kung hindi ka sanay sa smartphone o nahihirapan, pwede kang humingi ng tulong sa iyong anak o apo. O kaya naman ay pumunta sa pinakamalapit na SSS branch, kung saan may on-site na tulong para sa mga pensioner na hindi kayang gawin ang digital ACOP. Mahalaga ring malaman na ang mga pensioner na nasa ibang bansa ay may sariling proseso ng ACOP. Kung ikaw o ang iyong kamag-anak na pensioner ay nakatira sa abroad, i-check ang SSS website para sa mga tagubilin na particular para sa overseas pensioners. Ang ikatlong update ay tungkol sa SSS Pension Loan Program para sa mga pensioner. Maraming pensioner ang hindi alam na may loan program ang SSS na espesyal para sa kanila. Ito ay tinatawag na pension loan at ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga pensioner na mangutang batay sa kanilang monthly pension. Ang basic na prinsipyo ay simple. Ang halaga ng loanable ay karaniwang katumbas ng 1 hanggang 3 buwan ng iyong monthly pension, depende sa mga kondisyon. Ang bayad ay ibinabawal sa iyong susunod na pension releases sa pamamagitan ng deduction. Ang interest rate ay itinakda ng SSS at karaniwang mas mababa kaysa sa pangkaraniwang personal loan sa bangko.
Ngayon, para sino ito? Para sa mga pensioner na may biglaang pangangailangan, medical na gastusin, emergency repairs sa bahay, o iba pang hindi inaasahang gastusin. Hindi ito para sa lahat at hindi ito dapat gamitin para sa hindi kinakailangang bagay dahil ang iyong pensyon ang bawasan ng bayad. Si Tatay Rolando, 71 taong gulang, ay nangangailangan ng karagdagang pondo para sa kanyang cataract operation. Ang kanyang PhilHealth ay hindi ganap na sumasaklaw sa lahat ng gastusin. Nag-apply siya ng pension loan sa SSS na approve ng mabilis at nagamit niya ito para mapaghandaan ang natitirang bayad sa ospital. Sa loob ng ilang buwan, na-deduct na rin ang bayad sa kanyang pensyon ng walang abala. Kung interesado kang malaman kung kwalipikado ka at kung magkano ang maaari mong hiramin, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o i-check ang My Tuldok SSS account para sa pension loan calculator at application form. Ang ikaapat na update ay tungkol sa SSS Death at Funeral Benefits, isang bagay na karaniwang hindi pinag-uusapan pero napakahalaga. Kung may mahal ka sa buhay na SSS member na pumanaw kamakailan o kung isa kang pensioner na gustong tiyaking alam ng iyong pamilya ang kanilang mga karapatan, ito ay para sa inyo. Ang SSS ay nagbibigay ng funeral benefit sa pamilya ng isang miyembro o pensioner na namatay. Ang halagang ito ay nagtataas baba depende sa contributions ng miyembro, ngunit may minimum at maximum na itinakda ang SSS. Ang taong mag-a-apply ng funeral benefit ay karaniwang ang nagbayad ng gastusin sa libing. Maaaring ito ang asawa, anak o kahit isang kaibigan. Ang death benefit naman, na tinatawag ding survivor's benefit or lump sum, ay para sa mga dependent ng namatay na miyembro. Kung ang namatay ay pensioner na, ang kanyang asawa o mga anak na dependent ay may karapatang makatanggap ng survivor's pension. Ito ang madalas na hindi alam ng mga pamilya. Kapag namatay ang isang pensioner, hindi agad titigil ang lahat ng SSS benefit. May mga survivor's benefit na maaaring maklaim ng pamilya. Pero kailangan itong i-apply. Hindi ito automatikong darating. Kung ikaw ay isang pensioner, napakahalaga na ang iyong pamilya, lalo na ang iyong asawa o mga anak, ay may kaalaman tungkol sa mga benepisyong ito. Huwag hayaang ang kakulangan ng impormasyon ang magpigil sa kanila na maklaim ang kung ano ang karapat-dapat nila. Pag-usapan namin ang isang kwento tungkol dito. Nang pumanaw si Lolo Perching, isang dating SSS pensioner, ang kanyang asawa na si Lola Norma ay hindi alam na may mga benepisyo siyang dapat makuha. Sa loob ng halos 1 taon, hindi siya nag-a-apply ng kahit ano. Nang matulungan siya ng kanyang anak na mag-inquire sa SSS, nalaman nilang may survivor's pension at funeral benefit na maaaring i-claim. Kahit matagal na i-process pa rin ang kanyang claims, pero nang sayang ng oras at ng pera na sana ay mas maaga niyang natanggap. Ang aral, kung mahal mo ang iyong pamilya, sabihin sa kanila ngayon kung ano ang mga benepisyo ng SSS na maaari nilang i-claim kapag kinakailangan. Ang ikalimang update ay tungkol sa My SSS portal at app improvements. Sa nakalipas na mga buwan, patuloy na nagpapabuti ang SSS ng kanilang digital services. Para sa mga miyembro at pensioner na gumagamit ng My SSS online portal o ng SSS mobile app, may mga bagong features na maaaring hindi mo pa nasubukan. Una, mas madali na ngayon ang pag-check ng pension disbursement status online. Hindi mo na kailangang pumunta sa branch para malaman kung kailan darating ang pension mo para sa buwan. Pangalawa, ang online na pag-apply ng ilang benepisyo at loans ay mas streamlined na. Hindi lahat ay pwede online pa rin, pero dumarami na ang maaaring gawin sa pamamagitan ng portal nang hindi na kailangang pumunta ng personal. Pangatlo, ang contribution records ay mas madaling ma-verify na ngayon. Importante ito lalo na para sa mga miyembro na papalapit na sa retirement age at gusto nilang i-check kung kumpleto ang kanilang records. Para sa mga hindi pa registered sa MySSS, ngayon ang tamang oras para mag-register. Ang proseso ay ginagawa sa SSS website, kakailanganin mo ang iyong SSS number at isang valid email address. Kapag registered ka na, mas maraming SSS transactions ang magagawa mo sa kaginhawaan ng iyong tahanan. Ngayon,
Mayroon ding isang bagay na dapat mong malaman tungkol sa online security ng iyong SSS account. Huwag ibahagi ang iyong MySSS username at password sa kahit sino, kahit sa mga taong nagsasabing empleyado ng SSS sila. Ang SSS ay hindi magtatanong ng iyong password sa pamamagitan ng text o email. Kung makatanggap ka ng ganitong mensahe, ito ay scam. Narito na ang mga pinakaimportanteng takeaways mula sa lahat ng ating pinag-usapan ngayong Hulyo 2026. Para sa pension release, hintayin ang una hanggang ika-10 araw ng negosyo bago mag-worry. Tiyakin na updated ang iyong banking information sa SSS. Para sa ACOP, huwag antayin ang huling sandali. Gawin ito ngayon gamit ang MySSS app o pumunta sa branch kung hindi ka sanay sa teknolohiya. Para sa pension loan, ito ay available para sa mga pensioner na may biglaang pangangailangan. I-check ang iyong eligibility sa MySSS o sa SSS branch. Para sa death at funeral benefits, tiyakin na alam ng iyong pamilya ang mga benepisyong ito. Ito ay isang bagay na hindi dapat ipagpaliban na pag-usapan. Para sa digital services, mag-register na sa MySSS kung hindi ka pa at mag-ingat sa mga online scam na nagtatarget ng SSS members. Ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa mga SSS members ay ang pagiging reactive. Kumikilos lang sila kapag may problema na. Mas mabuting maging proactive. I-check ang iyong account ngayon. Gawin ang ACOP habang may oras pa. Sabihin sa pamilya mo ang tungkol sa mga benepisyo. Ang mga simpleng hakbang na ito ang nagtatanggal ng problema bago pa man ito magsimula. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, ibahagi mo sa iyong mga kaibigan at kamag-anak na SSS members at pensioner. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga bagong impormasyon tungkol sa SSS, GSIS at iba pang benepisyo ng gobyerno, isubscribe ka na sa channel na ito. Hanggang sa susunod na video, ingat lagi!